Sinimulan na ng tatlo ang pagbabalik sa lugar ng kapis. Bit-bit ang mga gamit na pinahiram ni Tandang Fermin. Ang plano, tutumbukin nila ang kalaban na si Napo, kahit na ito'y sinasabing maraming tagasunod. Kapag napatay natin si Napo, nasisiguro ko Itay, Nek, na yung mga tagasunod niya, mapipilayan na rin. Sigurado yon. Sa bisa ng pera ni Napo na galing sa kapatid ko. Kaya lang naman napapasunod ang mga tao. Kung ganon, parang patay gutom din pala mga tao doon. Hindi naman siguro lahat, Nick. Bilisan natin sa paglalakad. Kailangan makarating tayo doon pag sumikat ang araw. Oh, sige! Nag-shortcut kasi sila. Hindi sila sumakay upang hindi sila makita at di mabulilyaso. Habang naglalakad ang tatlo, nakadinig sila ng sunod-sunod na putok. Dahil sila'y nasa mataas na bahagi, sinilip nila kung saan nanggagaling yon. Hanggang sa napatakbo yung tatlo nang mapagtanto nila ng mga rebelde ang sumasalakay sa mga kabahayan. Bakit tayo tumatakbo? Bakit? Hindi natin trabaho yan. Nick, tandaan mo, isa ka mang militar. Pero ngayon, nandirito ka sa gantong misyon. Kalimutan mo muna ang pagiging militar mo, anak. Pero Itay... Nick, makinig ka sa Itay. Si Napo ang pinunta natin dito. At wala tayong pakialam sa pananalakay ng mga rebelde sa mga bahay. Dahil si Nick ay meron pa ring pusong sundalo at hindi nito maiwasan ang pangingialam, tumakbo ito at iniwan si Gary at si Narding. Nick! Ano ka ba? Sumunod na lang kayo rito, dalian nyo! Walang nagawa si Gary at si Narding kung hindi puntahan ng lugar ng labanan. Nick, baka nakakalimutan mo kapatid ko. Mas importante si Tia Marga. At nararamdaman ko at naniniwala ako na baka buhay pa si Tia at itinatago lang ng Napoleon na yon. Kuya, kakayanin mo bang pabayaan na lang ang mga tao? Tignan mo. Tignan nyo tayo. Kung titignan nakakaawa nga naman. Pero sinabi ni Narding, armado ang mga lalaking yon. At ano ang magiging laban nila kung sakali? Ang lalakas ng putok, Itay! Kaya nga, Nick! Bumalik na tayo! Sumenyas sa kanila si Nick na doon lang sila. Nanggagapang ito ng palihim. Hanggang sa nakita na lang ng magtatay dinakmana ni Nick ang isang nagbabantay sa gilid ng puno. Hindi ako papayag na ganun. Bilang isang tao, o kahit na hindi isang sundalo, kahit sino pwedeng tumulong, hindi ko kakayaning makita na ginaganito na lang ang mga tao. Nang nakapatay si Nick ng isa sa mga rebelde, gumapang pa siyang muli, pero napaatras siya nang makita niyang yung mga rebelde ay mapupula ang mga mata. Hindi! Hindi sila basta rebelde. Napaatras si Nick at tumakbo. Itay! Kuya! Tara na! Oh, bakit nagbago isip mo? Mga rebelding aswang sila. Hindi natin sila kakayanin. Iyon ang sinasabi ko. Nako, mukhang papalapit na sila rito. Dinig nila yung matinding ingay na dala ng mga yon. Mabuti na lang at natakasan nila ang lugar. Dahil kung nagkataon, baka pati silang tatlo ay madamay. Ayos ka lang, Nick? O kuya, pahinga muna tayo. Sana may dumating na tropa. Sana. Sigurado namang nakarating na sa mga militar na may nagaganap na ganyan dito. Sabagay oo.
Siguradong merong Kapitan Del Barrio sa lugar na yan na siyang magre-report. O paano anak? Tuloy na tayo? Opo, itay. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Alam nilang malayo pa ang lugar. Hanggang sa bago sumikat ang araw, napansin nilang tatlo na parabang hindi sila makalabas sa lugar na yun. Lintek! Bakit hindi tayo makalabas? Ha? Oo. Ito yung... Naliligaw yata tayo. Hindi basta pangliligaw to mga anak. Sa palagay ko, alam na ni Napoleon na pupunta tayo sa kanila at nasisiguro ko na ang kanyang mga alipores ay inutusan niya para iligaw tayo. May ganun itay? At bakit wala? Sa palagay mo? Kaya naman pala sila hindi basta makaalis sa lugar na yun. Kasi yung mga tau-tauhan ni Napo na may kakaibang abilidad ay kanina pa sila nililigaw. Umiinit yung medalyon ko! Umiinit tay! Kuya! Paano umiinit? Hawakan ko. Hindi pwede. Ibig sabihin nito, meron siyang nararamdaman. Nasa malayo lang. Pero nasisiguro kung nakikita nila tayo. Sinubukan ni Nick na bulungan ng medalyon. Sinabi nito na bigyan sila ng gabay para makalabas sa lugar na yun. At doon, tsaka pa lang sila nakalabas. Kung hindi tayo nilagaw ng kung sino mang nilalang, nasisiguro kung nando na tayo bago sumikat ang araw. Mag-aantay na naman tayo ng dilema. O tay, pero lalapit tayo ng palihim. Tara na! Sa muli nilang paglalakbay, nakakita sila ng dalawang magkatabing bahay. Tapos may mga nakatanim na puno ng saging na may naghahabaan na buwig ng bunga. Aba! Hey, paborito ko tong saging na ito, Tordan! Kuya, wag. Bakit? Hindi mo alam kung totoo bang puno ng saging yan. Anong ibig mo sabihin? Tignan mo. Parang palagay ko may magic eh. Umiinit yung medalyon. Ha? Huwag kang kukuha dyan, Gary. Anong ginagawa nyo rito? Nalintikan na. Magandang araw ho. Magandang araw ho. Patawarin niyo ho ako kung agad akong pumitas ng isa. Nagugutom na po kasi ako. Totoo po yun. Kuya, itapon mo na yan. Hindi. Nagugutom ba kamo kayo? Bakit di kayo kumatok sa aming mumunting bahay? Pasok at pakakainin namin kayo. Sige. Nandyan na. Mabilis na tumakbo si Gary sa loob ng bahay. At doon, pinaghandaan sila ng purong inihaw. Ginoo. Salamat dito sa pagkain. Walang anuman. Napakasarap! Kuya, bakit ba? Ikaw ba yan? Kung makatawa ka parang... Huwag kang makialam. Gutom na ako. Tanging si Gary lang ang kumain ng hinandang pagkain. Ni Mas Kitiki may hindi ginawa ni Nick at ni Narding. Kahit tubig hindi nila mainom. Oh... May problema? Bakit di kumakain yung dalawa? Hindi ko alam, itay. Bakit di kayo kumakain? Akala ko ba nagugutom kayong dalawa? Para ako nasuya eh. Kasi ang dami-daming pagkain. Ganyan ako. Tsaka yung anak kong isa, kapag nakakita na ng maraming pagkain ayaw nang kumain. Totoo po yun. Kung ngayon yung kumain akong uubos nito. Biglang bumulagta si Gary sa harapan ng madaming pagkain. Kuya! Kuya! Ano nangyari sa kapatid ko? Marahil naimpatyo siya. Halos siya lang ang umubos ng pagkain. Huwag ka mag-alala. Magigising din yan mamaya. Magpahinga muna kayo.
Nalintikan na itay. Nagkamali yata tayo ng dinaanan. Kaya nga, umalerto ka anak. Nasa kanya ang 357 na pinahiram ni Tandang Fermin. At positibong alam niya na mga aswang ang kanilang napuntahan. Umiinit na rin ng sobra noon ang medalyon. Tay, kapag nakakita pa ako ng kahina-hinalang galaw ng mga ito, baka pati sila, idamay ko na. Kasi nasisiguro kung hindi man sila yung mga kasamahan ni Napoleon, may masamang balak sa atin ng mga ito. Lalaban tayo. Yung kapatid mo. O tayo akong bahala. Kumain na muna uli kayo. Nagdala ako ng prutas. Siguro naman ay hindi kayo masusuya dito. Nako, hindi na po. Busog pa ho ako eh. Pag ho pala nagising ang kuya, alis na rin po kami. Kayong bahala. Kuya. Tara na. Gumising ka na dyan. Sige. Pagbangon ni Gary, nakita nilang ang pula-pula ng mata nito at napansin din ni Nick na tinubuan agad ito ng balahibo sa mukha. Kuya? Anak! Anong nangyari sa'yo? Ginoo! Anong nangyari sa anak ko? Yan ang mahirap sa mga tao. Masyado kayong mabilis magtiwala. Hindi niyo ba alam na ito na ang huling hapunan ng anak mo? Anong hapunan? Hindi mo maintindihan. Kasi maaga pa. Ibig kong sabihin, ito na ang huling kain ng anak mo. Kasi mapapasamin na siya mapapabilang. Hindi! Sige, subukan mo. Ano yan? Barel? Para sabihin ko sa'yo, hindi tumatalab ang bala sa amin. Anak! Labanan mo, anak! Kaya mo yan, anak! Nayanggaw pa si Gary nung araw na yon. Sa lakas ng kapit ng pangyayanggaw sa kanya, hindi niya mapigil ang sarili niya. At sa harap mismo ng kapatid niya, tatay, nagpalit ito ng anyo. Nang lilisik ang mata ni Gary at hindi makakilala. Matutulis na rin ang mga ngipin nito at mga kuko. Dahil nasa tabi niya si Nick, agad niya itong hinalipaw ng matulis niyang kuko. Alanganin si Nick na barilin ng kapatid. Kaya't tumalon na lang ito sa malapit na bintana, pati yung tatay niya, at mabilis na nagtatakbo. Tay, si Kuya! Yan na nga bang sinasabi ko eh. Dahil sa kapis ang lugar na ito, hindi tayo dapat basta nagtitiwala sa mga tao. Tay, bumalik muna tayo kay Tandang Fermin. Sige, hayaan mo muna dyan ang kuya mo. Dahil sa alam na nilang ganap ng aswang si Gary, hindi nila iniisip na mapapahamak yon sa mga bago nitong kalahi. Bumalik sila sa lugar kung nasaan si Tandang Fermin. Laking gulat ng matanda nang muli silang mamataan. Anong nangyari? Nasaan yung isa niyong kasama? Tandang Fermin, naging aswang? Opo, paanong nangyari? May nagpakain po sa amin. Akala namin mababait. Diyos ko, nayanggaw pa si Gary. Opo, Tandang Fermin, tulungan niyo naman po kami. Dapat ay hindi kayo basta nagtiwala sa tao. Nakalimutan yung nasa kapis kayo? Hindi man lahat ng tao dyan aswang, pero yung mga nasa liblib, hindi nyo dapat basta pinagkatiwalaan.
Hindi bale. Ako'y tumelegrama na sa kaibigan ko. Nasisiguro kong mababawi natin ang anak mo at maibabalik siya sa pagiging tao. Tutulungan niya rin kayo sa problema niyo diyan kay Napo. Sa ngayon, dito muna kayo. Opo. Tumigil muna sila doon ng 2 araw 2 gabi. Nagsisilbi silang bodyguard ng matandang Fermin. Kasi kapag merong pasyente na nagwawala, silang 2 ang kumakastigo. Minsan pa nga, naranasan nilang makakita ng pasyenteng aswang. At ang plano lang noon, guluhin si matandang Fermin sa panggagamot. Tay, ayos ka lang? Niisip ko yung kapatid mo. Buhay pa kaya siya? Sa lakas niya ngayon, sigurado kung hindi siya basta maano. At nasisiguro ko din, tay, na mamahalin siya ng mga bago niyang kalahi. Ako man ay napapaisip. Pero itay, naniniwala ako sa nangyari kay kuya. Nakita yun ng Panginoon. At merong dahilan ng lahat kung bakit. Salamat, anak. Iba ka mag-isip. Pinalalakas mo ang loob ko. Tay, kailangan yun. Kailangan natin yun. Maging positibo lang po tayo. Oo. Lumipas pa ang 1 araw. Dumating na ang inaasahan nila. May tao. Tandang Fermin, pagbubuksan ba namin? Nararamdaman ko. Yan ang aura ng kaibigan ko. Pagbuksan nyo na. Ang nagbukas si Tandang Narding at bumungad sa kanya ang isang matipunong lalaki. Nakasuot ng sandong puti tapos nakangiti. Nako, binata. Ay, magpapagamot ka ba? Tandang Fermin, magpapagamot yata itong binatang gwapo. Sinong binatang gwapo? Nako, ikaw na pala ang kanole. Magandang araw po. Magandang araw, halika. Teka tayo, sino yun? Yan yata yung sinasabing pinadala niya ng sulat. Ha? Anong meron sa binata na yun? Parang di naman yata sanay sa mga gantong... Ano yun eh? Kamusta ka na, Nick? Kilala niyo ako? Oo naman. Sa akin yung suot mo eh. Alin po? Yang nasa dibdib mo. Akala ko... Sa kanya yan, Nick. Ipinahiram ko lang sa'yo. Siya nga pala, kanole. 3 silang nandirito. 3? Oo, kaya lang yung isa nayanggaw. Ha? Nasa na yung tao? Iniwan namin siya doon, iho. Wala kaming kaalam-alam na magiging aswang pa yung isa kong anak nang dahil yon sa pagkagutom namin. Ano ba kasing nangyari? Nag-shortcut po kasi kami papunta ron sa pinagtataguan nila Napoleon. Di naman namin alam na meron pa pala kaming makikitang ibang tao. Nung una, nakakita kami ng mga rebelde. Ginugulo yung mga kabahayan. Bilang isang sundalo, meron pa rin akong puso para tumulong sa mga tao. Pero nang mapansin kong hindi sila basta mga rebelde, umalis na ako at sumunod na dinaanan namin. Yun na nga. Kung ganon, alam niyo kung saan babalikan ang kapatid mo, ganun ba? Opo. Teka, yung kaguluhang nangyari, yung pananalaki ng mga rebelde, kanina lang nabasa ko sa dyaryo. Hiniram ko lang yon sa nagtitinda ron sa gilid ng bangketa. Anong nangyari? Marami bang namatay? Sa pagkakabasa ko, dumating ang mga militar at naitabo yung mga rebelde na yun. Sa kasamaang palad, meron ding namatay. Kanino? Sa panig ba ng mga militar? Hindi. Sa panig nung mga kalaban. Bueno, kailan tayo susugod? Hindi ba tayo muna magpaplano? Hindi na.
Sa palagay ko, kailangan na tayo ng anak mo. Tama. Tama si Kanole. Kasi hindi naman porket naging aswang din ang anak mo'y magiging ligtas siya. Sa mga yon, at nasisiguro kong meron pa ring mga naiinggit sa kanya. At natatakam, hindi naman porket isa ng ganap na aswang ang anak mo hindi siya katatakaman ng mga kalahi niya. Tandaan nyo, bagong yanggaw lang siya. Kaya nasisiguro ko na meron pa ring mga mas matatagal ng aswang na natatakam sa kanyang laman. Kung ganun po, lumakad na dapat tayo. Total ilang araw naman na nakalipas. Sasama na rin ako. Talaga po? Oo, sasama din ako. Pansamantala ko munang isasarado tong bahay ko. Binalikan nila ang lugar kung saan nila naiwan si Gary. Pagdating doon, yung bahay, walang katao-tao. Ang pinagtakahan ng mag-ama kung bakit nawala yung mga puno ng saging na may mga mahabang buwig na bunga. Tignan mo, nawala yung mga saging. Oo nga, yan pa naman ang unang kinain ni Gary. Saging? Wala namang pinagbunutan ng saging dito. Sa palagay ko, Tandang Permin, hindi totoong mga puno ng saging ang nakita nila. Baka mga katawan ng tao yun. Nang dahil sa matinding sabulag ng mga nakatira dito, kaya nilang pagmukain na puno ng saging ang nakikita nyo. Anak! Buksan mo ito, anak! Tay, walang tao dyan. Nasaan na kaya si Gary? Nakiramdam si Tandang Permin at si Kanole sa paligid, habang yung dalawang bahay ay pilit na pinapasok ng magtatay. Tandang Permin, may nararamdaman ka ba? Parang meron. Pakawari ko'y may nakatingin. Ako din. Parang palagay ko, nandyan sila sa ilalim. Hindi nga sila nagkamali dahil yung magtatay na nagpupumilit pumasok sa loob ng dalawang bahay, nakita nilang hinatak ng kamay na nanggaling sa lupa. Ibig sabihin merong butas sa ilalim na siyang pinagtataguan ng mga aswang doon. Tagkalahati na sa katawan ng magtatay ang naibabaon at unti-unti pa silang lumulubog. Mabilis na tumakbo si Kanole, hawak ang matulis na kahoy at itinarak sa lupa kung saan nanggagaling ang humahatak sa kanila. Nakadinig na lang sila ng malakas na angil. Pagkatapos noon, ang mag-amang Nick at Narding ay unti-unti nang nakakaahon. Lintek! Ano yon? Nagtatago sila sa ilalim. Madali kayo. Umalis kayo dyan at susunugin ko ang bahay na yan. Naglabas ng kasapwego si Tandang Permin at agad na sinilaban ang bahay. Habang nasisilaban yung bahay, nakadinig sila ng malalakas na sigaw. Sa madaling sabi, nandun pa rin sa bahay na yon ang lagusan ng mga butas. Paano si kuya? Baka si kuya ko. Huwag ka mag-alala. Wala akong nararamdaman sa loob na bagong yanggaw. Sa palagay ko, nandito siya sa labas. Ganon. Tignan nyo yung paligid ng kubo. Baka may lumabas dyan. Nang makakita sila na may umuumbok sa lupa, mabilis na binunot ni Nick ang 357 na pinagkaloob sa kanya ni Tandang Permin. At nang makita niyang may lumabas na ulo doon, agad niya itong binaril. Tinamaan mo ba? Opo. Nilapitan ni Nick yung lumalabas at nakita niyang isang tumpok na abo na lang ang naroroon. Mag-aabang pa ako rito. Sigurado meron pang lalabas dyan. Sigurado yon. Paghupa ng sunog ng dalawang bahay, ang nakita na lang nila lupa dahil naging abonan lahat. Anak! Gary! Nandiyan ka ba sa loob? Wala siya dyan. Sige, hukayin niyo yung butas. Hinukay nila yung butas at doon nakita nila ang dalawang pamilya.
Dalawang pamilyang nagtatago sa ilalim ng butas. Labas! Pag hindi kayo lumabas dyan, susunugin namin kayo dyan sa loob. Nandyan na, parang awa mo na. Paglabas nila, nakita nilang merong mga batang maliliit. Por Diyos por Santo, Itay, may mga bata pala. Kung nagkataon din, nasunog din sila. Huwag mo silang kawaan. Tsak na aswang din ang mga yan. Nasaan si Gary? Ikaw? Hindi ko alam. Wala siya dito. Simula nang mayanggaw namin siya. Tumakas na siya sa lugar na ito. At naramdaman namin na may tumatawag sa kanya na malakas na puwersa. Sinungaling. Ilitaw mo si Gary. Sinungaling ka! Ilabas mo ang anak ko! Sa oras na hindi mo ilabas ang kapatid ko, sinisiguro ko sa iyo kapag tinamaan kita ng bala ko, magiging abo ka din. Wala nga sila rito. Di ba, mahal? Wala po sila rito. Umalis po sila. Mama, huwag niyo naman po kaming papatayin. Wala po dito hinahanap ninyo. Ikaw na hayop ka. Bakit mo ginawang aswang ang kapatid ko? Ha? Gusto mong putokan na kita ngayon sa ulo? Kahit barilin mo ako. Wala akong magagawa eh. Utos nila yon. Sino nag-utos? Utos ng Nina! Nang nakakatakot na lahi rito sa amin. Ganun talaga. Pag hindi kami sumunod, papatayin nila kami. Yung mga saging, nasan yung mga saging? Ayon sa lalaking iyon, ang saging na nakita nila nung nakaraan ay mga patay na katawan ng tao na nakahalambitin. Ano? Opo, totoo po yun. Parangawan nyo na po. Ang matandang narding ay halos hindi magpatawad. Ganon din naman si Nick. Pero nang sabihan sila ni Tandang Fermin, natahimik naman ang magtatay. Magpasalamat ka dahil sinusunod namin yung matanda. At dahil sa nagsasabi ka rin ng totoo, patatawarin ka namin. Saan ang daan papunta ron? Diyan po! Diyan! O ikaw, kung inaakala mong absuelto ka na, nagkakamali ka. Pagkatapos ng pupuntahan namin, babalikan kita. Naintindihan mo? Kahit saan ka magpunta rito sa Capiz, kahit tumawid ka pa ng dagat, mahanap at mahanap kita. Opo, pasensya na po. Alam ko aswang ka rin. Mababang uri ka nga lang. At ikaw yung klase ng aswang na nagre-recruit. Pasensya na po talaga. Dahil sa meron silang mas mahalagang pakay, ang dalawang pamilya iniwan muna nila. Tinunton nila ang sinasabing lugar. Sa pagpasok nilang muli sa malawak na kagubatan, napansin nilang papataas yun, pero merong sanap-sanap na tubig at malambot ang tinatapakan. Ano to? Anong klaseng? Huwag kayo magtitiwala. Nararamdaman ko. Madalang ang ganitong klaseng lugar. Papataas na bahagi na merong sanap-sanap na tubig at may naglalakihang puno. Ilang beses na rin ako nakakita ng ganito at nakatapak sa gantong lugar. Anong meron, Kanole? Kung hindi patibong, merong nakakatakot na hayop dito. Ano? Kasabay ng kanilang pag-uusap, yung naamoy nilang napakasangsang na amoy. Para bang nabubulok na laman. Hindi sigurado si Tandang Fermin kung gawa ba yon ng mga aswang o kaya naman gawa ng isang napakalaking ahas. Hanggang sa... Ano yung tunog na yon? Lintek, napapaligiran nila tayo, Kanole! Kung ganon, magsigsihanda na kayo. Hindi man ito sadya natin pero nakikialam sila. Magkakalahi mga yan, tsak na nakarating na sa kanila yung plano natin. Naghanda na silang apat para sa pakikipaglaban. Maya-maya pa,
naramdaman nilang parang nawawala yung ingay. Nawawala yung tunog at yung banta ng paligid. Anong nangyayari? Bakit umaatras sila? Bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam ang tumatakbo sa isipan ng mga nagpaparinig. Pero kung makita ko sila ng malapitan, tiyak na malalaman ko yun. Magpatuloy na kaya tayo? Yun ang tamang gawin natin. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa ang matandang Narding ay na-shoot sa isang napakalalim na balon. Nasut si Itay! May dala ba kayong lubid? Wala po. Dahil sa merong dalang gamit si Nick na pangputol ng anumang klase ng kahoy. Nakakuha siya ng matabang baging. Nilaglag niya roon at umaasa siyang madadampot yun ng kanyang tatay. At nang dahil sa madilim ang paligid wala silang makita. Pero si Canole nakikita ang matandang nasa ilalim ng balon. Sige na, ilaglag mo na yan. At ako ang bababa. Ramdam nila yung nakakatakot sa paligid habang tatlo na lang sila doon. Si Canole kasi ay unti-unting bumababa gamit ang baging. Nakakatakot. Nakakatakot. Talagang nakakatakot. Dali! Hatakin nyo na! Pinagtulungan ni Tandang Permin at Nick ang paghatak. Hanggang sa nang mahatak nila si Canole, bit-bit nito ang matandang Narding. Anong nangyayari sa Itay? May kagat siya ng ahas. Ano? Lintek, pagalingin mo na, Canole. Sinipsip ni Canole ang leeg ng matandang Narding at yung iba pang bahagi ng katawan niyang may kagat ng ahas. Paano nagkaroon ng ahas dyan? Nasa tubig ba sila? Hindi. Merong mga butas dito na kayang pasukan ng ahas. Nang maramdaman nilang may nahulog na inakala nilang pagkain, mabilis silang pumunta ron. Pasalamat na lang tayo dahil inabutan ko siya. Dahil kung hindi, nailunok na siya ng malaking buhaya. Ano? May buhaya sa loob niyan? Meron. Mabuti na lang din. At meron akong pampaamos sa mga buhaya at sa mga mababangis na hayop. Natulala si Nick sa sinasabi ni Canole. Halos hindi ito makapaniwala. Ayos ka na? Ang laki ng buhaya. Ang laki ng buhaya. Halos sinakop niya yung butas. Meron kasing malaking butas ng buhaya ron. Sa palagay ko yung buhaya na yun hindi rin siya makalabas dito. Pinipilit din nun makaangat sa butas pero hindi siya makalis. Nasa gilid ba? Oo. Nasa gilid ang tulugan niya. Kasama niya ron yung iba pang mga ahas. Bakit di sila naglalaban-laban? Sa palagay ko, Nick, naglalaban-laban din sila. Tara, magpatuloy na tayo. Maging si Canole ay merong kagat ng ahas. Dahil bago pa man ito makapag-usal ng orasyon, 3 ahas na ang nakakagat sa kanya sa likod. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng gabing yun. Hanggang sa... Sandali lang mga kasama. Bakit? Hindi niyo ba naririnig yun? Ang alan? Canole, parang may naririnig akong ingay. Oo, tama. Para bang may nagsasaya sa malayo. Tinunton nila yung ingay na yun. At nang mapunta sila sa mataas na bahagi, nakita nilang napakaraming mga nakatarak na apoy. Apoy lang ang nakikita ko. Canole, anong nakikita mo? Ikaw ang aasahan namin dahil nakakakita ka ng malinaw sa dilim.
May isang katawan ng babae. Matandang babae. Nakatali. Pinaliligiran siya ng mga lalaking may hawak na apoy. Tapos yung iba, may pinapahid sa katawan ng babae. Teka, anong itsura ng babae? Matanda na siya, pero mukhang marunong siyang mag-ayos ng sarili. May kulay yung buhok niya. Medyo payat na sexy. Itay, baka ang Tia Marga yon. Ibig sabihin, buhay pa si Marga. Lumapit sila ng tuluyan. At doon, nakita nilang tunay nga si Marga ang nakatali, na parabang pinagpepiestahan ng mga tao. Tay, tignan mo isa. Di ba si Napo yun? Oo. Kanole, yung lalaking lumapit doon sa ate ko, sa nakataling babae, yan si Napo. Napakahayop ng taong yan. Sabi niya patay na ang ate Marga. Makukuha ba natin ang ate? Huwag kayo mag-alala. Dahil sa nagpakalat ako ng sabulag, hindi nila malalaman na nandito tayo. Ganun pa man kailangan natin mag-ingat. Dahil tiyak ang mga aswang dito gumagamit din ng pangontrang mutya. Si Gary. Anong itsura ni Gary? Kanina ko pa rin tinitignan eh. Baka nandito si Kuya. Nag-antay sila ng oras. Kasi alam naman nilang hindi nila gagalawin si Marga ng gabing yon. Dahil sa sinabi ni Tandang Fermin na parabang nag-aantay ng pagsikat ng buwan sa mga susunod na gabi ang mga aswang doon. Pagsapit ng 12:00 ng madaling araw, tahimik na ang buong paligid. Hanggang sa sinabi ni Nick na siya na lang ang mag-isa pupunta roon. Pero kailangan siyang suportahan ng mga kasama. Ako na lang po. Sige Nick, susuportahan ka namin. Sa paggapang ni Nick na daanan niya ang isang bahay. Napatigil siya doon dahil nakadinig siya ng isang pamilyar na boses. Alam mo, Napoleon, ikinatutuwa ko dahil makakatikim ako rito ng dugo. Doon sa mga pinanggalingan ko nung nakaraan, halos wala akong matikman. Talagang ganon, Gary. Welcome ka sa lahi namin. Salamat. Teka, ang Kuya Gary na. Sumesenya si Nick. Itinuturo nito yung bahay. Nang dahil doon napalapit si Kanole. At sinabi ni Nick kay Kanole na nandoon ang kapatid niyang si Gary. Pero, parang normal ang kapatid mo. Parang alam niya yata yung sinasabi niya. Anong gagawin ko? Sino uunahin kong kunin? Ako nang bahala sa Tia Marga mo. O kaya ikaw na. Ako na lang sisilip doon. Sige. Pero pauunahin na kita. Nang makalagan ni Nick si Tia Marga niya, wala itong malay. Balot ng napakalapot na langis ang buong katawan. Tapos nakita niyang tadtad din ng sugat yung 2 bundok nito sa harapan. Tia! Gising! Tia! Sumenya si Kanole na bitbitin na si Marga papalayo. Doon ay tumayo na si Kanole at palihim na binubuksan ang bintana. Masamang gabi! Teka, sino ka? Teka, at sino ka naman? Ako, ang masamang panaginip ninyo. Ganun ba? 4 na mga lalaki ang naroroon. Lahat sila nag-anyong aswang at nilundag si Kanole habang ito'y nakasilip sa bintana. Sa paglundag sa kanya ng mga ito, agad niyang nabunot ang kanyang maliit na punyal na humahaba at walang ano-ano'y sinaksak niya sa leegang mga yon maliban si Gary. Hoy, bakit di mo ko inundayan? Bakit sila lang? Anong ginawa mo sa aking hayop ka?
Tumatagas ang dugo ng mga aswang na nanggagaling sa kani-kanilang leeg. Ang pinagtatakahan ng mga aswang doon kung bakit hindi nila magawang paghilumi ng mga sugat nila. Hindi maghilom yan. Hindi basta-basta punya lang itinarak ko sa inyo. Kung ang mga simpleng patalim na gawa lang ng mga tao ay hindi nyo iniinda, pues, ibahin nyo ang mga gamit ko. Oy, marami ka pang sinasabi. Ano? Magpapalit ka pa ng anyo? Hindi mo na magagawa yan, Gary! Binalibag niya si Gary sa 3 lalaking butas ang mga leeg. Kasabay nun, ang pagdampot kay Napoleon. Napoleon! Sabihin mo sa akin, tunay na katawan ni Marga yung nakuha namin? Kapag hindi ka nagsalita, puputulin ko yung leeg mo gamit ang kaliwa kong kamay. Yun naman pala eh. Wala ka ng kwenta. Binitiwan siya ni Kanole at tinadyakan. Binitbit niya si Gary gamit ang 2 kamay. Tapos binato kay Nick, kay Narding at kay Tandang Permin. O ayan. Ayan na si Gary. Anak! Anak! Kanole, aswang pa rin bang anak ko? Oo. Tara na, lumayo na tayo. Teka sandali. Tignan mo yung Kanole. Ang dami nila! Nakakita sila ng parabang mga normal na aswang na hindi kayang lumipad at hindi kayang tumakbo ng mabilis. Unti-unti silang lumalapit kila Kanole. Nang mapansin ni Kanole na hindi nga basta aswang din ang mga yun, ang rekomenda sa kanyang mga kasama ay tumakas na. Pero ba tila huli na ang lahat kasi napaikutan na pala sila ng mga aswang na merong mga malalalim na mata at merong madudungis na itsura. Ibang-iba ito sa mga aswang na nakalaban nila kanina. Ang dami nila. Huwag niyo silang sasaktan. Bakit? Di tayo sasaktan nila. Hindi nila alam ginagawa nila. Naging aswang lang sila nang dahil sa matinding usok na merong orasyon ng pangyayanggaw. Ano? Meron bang ganon? Oo. Tsak na galing yan sa baryo dyan sa ibaba. Mabuti alam mo. Ha? Buo ka na uli? Oo. Buo na ako uli. Ngayon lasapin nyo ang ganti namin. Anong ganti sinasabi mo? Baka ganti ng angkan namin. Tuluyan na silang sinugod ng aswang na wala sa sariling kaisipan. Hindi naman din kasi pwedeng panatilihin nila ang hindi pananakit sa mga yun. Dahil sa oras na makagat sila ng mga ito, tiyak na sila ang magiging aswang. Kaya't ang utos ni Kanole kay Nick, kay Narding at kay Permin, suntok lang sa sikmura tapos takasan. Iwasan daw ang ulo dahil tiyak na hihiwalay ang mga ulo nila sa katawan. Kawawa naman daw ang mga tao. Sinunod naman nila yon, pero sadyang hindi maiiwasan na tamaan ang muka ng mga yon. Nang dahil doon 10 sa mga ito ang natanggalan ng ulo. Lagot na! Lagot na! Nandito ako, mga dayo. Nakuha nyo nga si Marga, pero hindi na kayo makakaalis pa rito. Ako nang bahala sa kanya, Kanole. Uubusin ko sa kanya bala ko. Sige, subukan mo, Nick. Pinagbabaril siya ni Nick hanggang sa maubos ang bala nito. Nakatama naman siya minsan kaya't bumagsak ang nakalutang na sinapo. Naputol kasi ang sangpakpak niya at nang lapitan ito ni Nick, ilabas niya ang ibinigay sa kanyang patalim ni Tandang Permin at walang awang tinagpas ang ulo ng aswang na sinapo. Yan ang dapat sa'yo. Wika pa ni Nick. Nang mamatay na si Napo doon, bumalik na ang ulirat ng mga sumasalakay sa kanila. Tara na! Umalis na tayo rito. Sandali lang.
nandito lang din naman tayo. Pumunta na tayo sa bahay ng Ate Marga. Kukunin niya ang lahat ng kanya roon. Doon palang nagising si Marga. At doon, kinuha niya ang mga gintong ipon nito, tapos ang pera. Yung natira niyang ari-arian doon, ibinenta niya sa isang kilalang tao sa probinsya ng Capiz. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Sana po nagandahan kayo. Kulang na po tayo sa sound effect kasi gagabihin na po tayo masyado. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber account. Kontakin niyo po ako dyan kung meron kayong kailangan. Maraming salamat.